Ilang bata na rin ang naiulat na nawawala sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kabilang na riyan ang isang 3 taong gulang na lalaki na Oktubre pa nang huling makita sa Parañaque. Balitang hatid ni JP Soriano. Noong isang taon, umabot daw sa 38 kaso ng abduction ang nai-report sa pulisya mula sa Metro Manila, batay sa datos ng NCRPO. Karamihan sa mga biktima, mga bata. May mga naresolba na pero ilan pa rin ang iniimbestigahan. Ang kaso raw ng abduction sa Taguig at Quezon City, ang mga unang naitalang abduction case ngayong taon sa Metro Manila. Sa ngayon, ayon sa pulisya, wala pa raw ebidensya na kagagawan ito ng mga sindikato. Hindi siya yung being done by one group only. At random siya, no? Minsan, pinulot lang yung bata kasi nawala. Isa ang kaso ng 3 taong gulang na si Jael Flores sa mga tinututukan pa rin ng pulisya. Nauna nang iniulat ng GMA News. October 22 noong isang taon pa nawala si Jael. Mag-aanim na buwan na pero wala pa rin magandang balita tungkol sa pagkawala ni Jael. Pero isang kapitbahay nakakita sa posibleng kidnapper ng bata. Ang akala raw ng saksing kapitbahay noon, kaanak o kasambahay ni Jael ang may buhat sa kanya. Nagawa ng artist sketch ang pinaghinalaang dumukot kay Jael. Nakita ko po kasi si Jael na buhat ng babae. Yung buhok niya hanggang dito, tas pa-wavy. Kung sino mong may hawak sana, naalagaan nila yung anak ko. Kasi wala naman kamuang-muong yung bata. Kaya naman pinag-iingat ng pulisya ang mga magulang kaugnay sa kanilang mga anak. Payo ng pulisya, huwag payagan ng mga anak na maglaro malayo sa kanilang lugar. Turuan ng mga anak na mga dapat gawin kapag may kumausap sa kanilang hindi kakilala at i-report sa pulisya ang sinumang kahinahinala. Gusto natin i-remind sa parents natin na yung mga anak natin dapat fully supervised talaga or ipabantayan po natin kung busy tayo. JP Soriano, GMA News.